Hello, hello. Okay, good evening po sa inyong lahat. So, binabati ko po ang bawat isa na kasama po natin sa online. Of course, naka-ready na ba ang Living Water? Naka-hook sila sa atin, di ba? So, ang mga taga-Living Water, so please understand that I need to be here ngayong sandaling ito. At kaway naman kayo dyan. Ayan. Mga taga-Living Water. Ayan, kaway naman po kayo. Okay, so thank you so much. At yung mga kapatiran natin sa ibang bansa na nanonood po ngayon, kasama po natin. So magandang gabi po rito sa inyong lahat. Now, dadako na po tayo para sa message po natin ngayong gabi. All right, so sa Matthew chapter 5 po tayo. May I request everybody to please open your Bible in the book of Matthew, chapter 5 po. Ito po ay panimula, yung chapter 5 ng Beatitudes. Ano po? Yung Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesus. At very striking para sa akin yung passage na gagamitin po natin. At ang message po natin, ang magiging title po, Bless Them. Yan. Yung iba po, pagka nahahatching lang, at saka po nasasabi yung bless them, di ba? So, pero ngayong gabi po, gusto kong makita nyo yung pong lalim at yung lawak at yung pong kagandahan ng matututunan po natin mula po dito sa bahagi ng sermon ng ating Panginoon. Again, ang title po natin is Bless Them. Ang ating pong teksto ay sa Matthew chapter 5, verses 43 hanggang sa huling talata. All right? Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng Kanyang salita. Let us go to Him in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat muli sa iyo pong dakilang pangalan sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. We praise you and thank you, Heavenly Father, for all the blessings na amin pong na-enjoy dahil po sa kabutihan mo. Pinararangalan ka po namin, sinasamba, at gusto po namin ngayong sandaling ito hilingin sa iyo na alisin mo po ang lahat ng po pwedeng maging balakid sa pagpapala na po pwede naming matanggap sa mensaheng ito na aming pakikinggan. I pray, O Father, that you will help me once again. And please, Lord, fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom. Guide me, O Lord. Lahiran mo po ng iyong mapagpalang langis ang aking mga labi upang lumabas sa bibig na ito ang salita na dapat marinig ng bawat isa. At inaasahan ko po, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na gagabay sa aking pamilya, kay Maris, kay Sophia. Inaasahan ko po ang patuloy na kapangyarihan mo na ipagkakaloob mo sa amin upang kami po'y lagi maprotektahan, Panginoon. I pray na ang bawat isa po sa amin, especially the members of the Church, Heavenly Father, ng Living Water Baptist Church at ng Victory Fundamental Baptist Church at ng mga misyon po namin, na wadakilang Diyos, lagi mo kaming pagtibayin at pagpalain. Muli po, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang gabing ito. Salamat po sa lahat ng nag-exert ng effort to be here tonight, to listen to thy word, to worship you, to serve you, and to give their all for you, dakilang Diyos. Muli po, sa iyo ang aming pong patuloy na pagtitiwala
Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you now be seated. Bless them. Ang ating pong binasang talata ay bahagi po ng sermon ng ating Panginoong Jesus. At dito po mga kapatid, gusto kong ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagsusuri, ng pagsisiyasat ng ating pong mga sarili, siguro na rin po dito sa itinuturo ng ating Panginoon. So bless them. Siguro magandang maintindihan muna natin kung sino po yung tinutukoy ditong them. Diba? Bless them. Sino po yung them? Pagka inaral po natin sa context, ito po posible those that persecute you. Yung mga umuusig po sa atin. So kasama na po rito, gaya ng inaasahan, yung mga wala sa pananampalataya. Okay? Ang sabi po, bless them that persecute you. Bless them that provoke you. And bless them that are partial to you. Ibig sabihin, sa usapan po ng tatalakayin po natin ngayon, nilalaman po ng pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na nililiwanag niya kasi na kung ikaw ay mabuti lang sa mabuti sa iyo, ano kinaiba? Doon po sa mga hindi mananampalataya. Okay? So, importante po ngayon ang tamang unawa sa sinasabi ng Panginoon na yung pong idea ng bless them, yung them ay tumutukoy sa posibleng nagpo-provoke sa iyo, sa posibleng persecute mo, o sa mga posibleng medyo unfair o bias sa iyo. So, napakahalaga na ngayong gabi, tayo po ay mapaalalahanan. Ilang bagay po ang gusto kong talakayin po natin sa message na ito. Number one, let us consider the mandate. Atin pong isaalang-alang ang mandato, ang utos ng Panginoon. If you will put understanding, hindi siya lumalabas na advice. Hindi siya lumalabas na suggestion. Okay? Hindi po ito lumalabas, mga kapatid, na pakiusap. Ito ay maliwanagan na ang pinaka-idea po ay mandate. Ibig sabihin, it is a command for us to bless those who persecute us. Diba? Yun daw pong mga umuusig sa atin, yung mga nampo-provoke po sa atin, yung mga gumagamit po sa atin. Napakahirap po nito, mga kapatid. Kaya nga napakaganda na tayo po'y makinig ng buong ingat dito po sa ating mensahe. Napakahalaga na ngayong gabi tayo po ay magkaroon ng clear understanding about this very thing. Mga kapatid, I remember even the Apostle Paul, parang ginamit po niya ito sa kanyang panulat sa mga taga-Roma. Naalala niyo po yon? Sa Romans chapter 12. Sige po, kung po pwede po ninyong buksan for you to better appreciate, ano po? This mandate, mga kapatid, if we will consider the Apostle Paul in his writing, halos ganun din po yung pagkakasabi niya doon po sa kanyang sinulatan. Ang sabi po ng verse number 14 ng Romans chapter 12, bless them that persecute you, which persecute you, bless and curse not. So kung paano po na sa ating Panginoong Hesukristo, sa naging kapahayagan niya, clear for me ang maliwanag na puso ng ating Panginoon that He is commanding us to bless them. At akin pong in-establish sa inyo yung punto. Sino yon? Sino yung inutos ng Diyos na i-bless natin? Na sinabi rin po ni Apostol Pablo yan. Sapagkat sa totoo lang po, isang bagay po na yung gumagawa nito ng hindi maganda sa atin, unbeliever, pero ibang bagay pa rin po kung kapwa mo mananampalataya, kung kasama mo, kung mga masasabi nating kagrupo mo, kapamilya mo, yung gagawa sa iyo ng ganito. So, we need to consider the mandate. And we need to clarify the meaning. Nung sinabi pong bless them, ano po ang kahulugan? Mga kapatid, hindi po tayo magpapaligoy-ligoy. Ito po ay isang napakagandang bagay na matutukoy po natin sa mismong naging pagsasabi ng Panginoon.
So ano po ang dapat nating maliwanagan? We need to clarify the meaning. When Jesus said, bless them, nung sinabi niyang pagpalain mo sila, okay? Huwag mo silang kaputan. Huwag kang gumawa ng masama sa kanila. Mga kapatid, pinakikita po nito that the meaning of what the Lord Jesus Christ said is actually to do good to them. Yung sinabi po niyang bless them, ang ibig sabihin nito, pray for them. Ang ibig sabihin nito, do good to them. Meaning to say, God is not tolerating na kapag ka nakaranas tayo ng hindi magandang ginawa ng tao sa atin, ay magiging dahilan para gumawa rin tayo ng hindi mabuti. That concept is very clear when the Apostle Paul said that. Doon sa kanyang sinulatan. Di ba? Pansinin niyong muli. Ito po yung para sa akin po, napakalaki ng koneksyon sapagkat doon kinuha ni Apostol Pablo yung sinasabi niya. And remember that Romans chapter 12 is about the acceptable service. Diba? Ang pinag-uusapan po sa Romans chapter 12 ay ang pagiging katanggap-tanggap natin sa Panginoon. May problema ang isang mananampalataya kung itatrato niyang shallow ang isang napakahalagang pahayag na ito ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Diba? Lagi nating kino-quote yan. Lagi nating nire-recite, mga kapatid. Romans chapter 12, verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang sabi ng verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So wag kayong aalis sa pinakapundasyon na ang pinag-uusapan sa verses 1 and 2 ay ang pagiging katanggap-tanggap at ang pagiging aprobado sa Diyos. At nakalinya po dyan, mga kapatid, itong ating pinag-aaralan na ang sabi po, bless them which persecute you. Bless and curse not. Diba? In understanding the meaning, mga kapatid, ipinapakita po na dapat daw daigin natin ng mabuti yung masama. Okay? Hindi ba dito po nakalatag yan sa Romans chapter 12? Nakalatag po sa Romans chapter 12, huwag kayong maghigantihan ng masama sa masama. Meron pong human tendency. Tayo po bilang tao, ang tendency po natin, may gumawa ng hindi maganda, apagantihan natin ng hindi maganda. May sumimangot sa atin, simangutan din natin. May nagsalita ng hindi maganda sa atin, magsalita rin tayo ng hindi maganda. Yan po ang nature ng tao. But here we can see that our Lord Jesus Christ, even the Apostle Paul, in explaining that, mga kapatid, in clarifying that, ang ibig sabihin ng bless them, do good to them. Diba? Gawin pa rin natin kung ano ang mabuti para sa kapwa natin. Isang bagay po na para sa akin, napakalaking pagkakatuto kapag ang mga Kristiyano na i-consider po ito. So we need to consider the mandate and we need to clarify the meaning. Ang ibig sabihin, babalikan po natin sa Matthew chapter 5, mga kapatid. Niliwanag po dito, verse number 44, Matthew chapter 5 and verse number 44, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Kumbaga, ang nakalinya po doon, sa usapan ng bless them, do good to them. Ang nakalagay po doon, pray for them, mga kapatid. Hindi po nagbibigay ng lisensya sa atin na mag-curse tayo ng tao dahil may ginawang hindi maganda sa atin. Hindi ba? Hindi nagpapaging tama yung mali nating gagawin na ang dahilan natin kasi ginawa niya ako ng mali, ginawa niya ako ng masama, hindi ko gusto yung ginawa niya sa akin. Mga kapatid, ang importante ngayong gabi,
maintindihan natin ang ibig sabihin, maliwanagan natin ang ibig sabihin ng bless them. Let us consider the mandate. Let us clarify the meaning, mga kapatid. And let us confirm the motive. Mga kapatid, ang ibig ko pong ipunto ngayong gabi, kung ang Diyos ay may mandato, di ba? Kung meron pong mandato ang Panginoon na tayong Kristiyano, we need to bless them. Yung nagpe-persecute sa atin, yung nagpo-provoke sa atin, yung mga partial sa atin, yung mga parang masasabi nating mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, if that is the mandate of our Lord Jesus Christ and the meaning, habang inuunawa natin, ang ibig sabihin nito is to do good to them, to pray for them, to not to hate them, di ba? Yun po yung pinaka-idea. Now, kung gagawin natin ito, in applying this, we need to confirm our motive. Bakit ko kailangang i-bless sila? Why we need to bless them? Pine-persecute na tayo, pinuprovoke na tayo, hindi na tama yung pakikitungo sa atin. Bakit mabuti pa rin ang igaganti natin? Bakit kailangan pa rin natin na gawin ang mabuti sa kanila? Ang motibo natin, sapagkat gusto nating ipakita sa Diyos na willing tayong sumunod sa Kanya. Amen? Kailangan pa bang utusan tayo na gumanti ka ng mabuti sa mabuti? Diba? Hindi na kailangan iutos sa iyo yun. Tayo bilang tao, yun po yung likas din natin, na kapag kami mabait sa atin, nagiging mabait tayo. Pag kami gumawa ng maganda sa atin, kinatutuwaan natin siya. Mga kapatid, dito po gusto kong makita ninyo na talagang ang pinaka-challenge, mga kapatid, yung bang mamahalin mo, pagpapalain mo, ibe-bless mo raw yung mga tao na nagpe-persecute sa iyo, gumagawa ng hindi mabuti sa iyo. Diba? Ba't ko kailangan gawin yan? Yung tanong na yan, maglilid sa iyo sa motive. Why? Why? Alam nyo, para sa akin po, kaya ko talagang i-preach to eh. Kasi naranasan ko po yan eh. Diba? Naranasan ko po yan. And you know what? Dumating sa punto ng buhay ko na parang, bahagi na ng buhay ko yun. Inaasahan ko na hindi lahat ng tao mabuti ang gagawin sa'yo. Inaasahan ko na po pwedeng may taong makasakit sa'yo. Inaasahan ko na po na posible na makaranas ka na may gagamit sa'yo. Makakaranas ka na may uusig sa'yo. Makakaranas ka na may maninira sa'yo. Makakaranas ka na may mga makakasakit sa'yo. Pag ito natutunan po natin, mga kapatid, na ang motibo is to do kung ano yung sinasabi ng Panginoon, para sa akin po, yun ang dapat makonfirma. Diba? Let us confirm the motive. Bless them. And it is also good to conform to the model. Diba? Let us consider the mandate. Let us clarify the meaning. Let us confirm the motive. And let us conform to the model. Sino po ang modelo natin dito? Sino po ang magandang tularan po natin dito? Sino po yung po pwede nating maging parisan? Mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Uulitin ko po, ang tinatalakay po natin, nakasentro po tayo sa message na bless them. Pagpalain mo sila. Okay? At atin pong ikinukonsider the mandate of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, yun yung puntos natin, di ba? Let us consider the mandate, let us clarify the meaning, let us confirm the motive, and let us conform to the model. Itong bagay na ito ay hayagan na nakita natin o natutunan natin sa mismong ugali ng ating Panginoon. Sa example na kanyang ipinakita na sa kabila ng lahat ng ginagawang masama, ang iginaganti ng Diyos ay mabuti. Amen? Now, mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, ang usapang application nito ay nasa pagtulad natin sa ating Panginoon. Diba? Because I believe you will all agree with me
that the best example, kaya nga ang pinaka-goal natin, Christ-likeness eh. Di ba? Halimbawa, sa usapan ng pagpapatawad, hindi ba kung paanong siya ay nagpatawad? Kung ang pag-uusapan po, pagmamahal, kung paanong siya ay nagmamahal. Nililinaw po dito mga kapatid, na kung ang takbo ng isip natin, dahil kalimitan, yun po ang tinatakbo ng isip, mahalin mo ang kapwa mo, kapuutan mo ang kaaway mo. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, mali, mahalin mo ang iyong kaaway. Grabing... Diba? Hirap nun. That is for me, very hard to do. Napakahirap pong gawin. Na mamahalin mo yung yung kaaway mo, ang hirap gawin nun. Lalo na kung tuwing naiisip mo yung ginawa sa'yo, di ba? Tuwing maiisip mo yung sinabi sa'yo, tuwing maiisip mo yung panglalamang sa'yo, tuwing iisipin mo yung paggamit sa'yo, tuwing iisipin mo yung masakit na salitang binitawan sa'yo, at yung pong pagtatraidor sa'yo. Mga kapatid, yung natural na tayo. Pero alam natin na ang Panginoong Hesukristo sa kabila ng lahat ng pagpapahirap na ginawa sa Kanya, ang Kanya pong panalangin, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Diba? So mga kapatid, importante po na ako at ikaw matuto sa napakagandang pattern ng ating Panginoong Hesukristo. So we need to conform to our model. And our model is our Lord Jesus Christ. Sa napakaraming bagay, kung paano tayo lalakad, kung paano tayo mamumuhay, kung paano natin dapat itrato ang gumagawa ng hindi mabuti sa atin, ang tularan natin ay ang ating Panginoon. You know, as I consider what the Apostle Paul said to the believer, doon po sa sinulatan niya, sa mga taga-Roma, yung bang idea na sinasabi niya, di ba? Huwag kayong maghigantihan ng masama sa masama. Okay? Bigyan ninyo ng daan ang galit ng Panginoon sapagkat siya rin ang nagsabi, ako ang maghihiganti, sabi ng Panginoon. Kaya para sa Kanya, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo, kapag ka siya'y nagutom, pakainin mo siya. Kapag ka siya'y nauhaw, painumin mo siya. Sapagkat habang ginagawa mo yan, mga kapatid, una, natutularan natin ng Panginoon. Ikalawa, yan po ay isang napakahirap na bagay sa bahagi po ng ginagawa natin. Kaya nga ang dulong talata, ang sabi po, hey, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Siguro magandang medyo pag-isipan nating mabuti na sa mga karanasan natin sa buhay. As what we experience sa buhay po natin, tingnan nyo po. Subukan nyo po na kapag kami gumawa ng hindi maganda sa inyo, ang takbo ng isip nyo kung paano makakaganti, subukan nyo po yan. Tingnan nyo kung saan kayo dadali. Sa halubungan yan, mga kapatid eh. Friction po yan. Di ba? And the reason why, even in the churches, makikita natin na hindi healthy ang relasyon, it is because of the fact na hindi po sinusundan ang padron ng ating Panginoon. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, uulitin ko po, ito po'y realidad. It is very possible to happen in your life that in spite of the fact yet that you are doing good, sa kapwa mo, po pwede na may makakagawa ng hindi maganda sa'yo. Ano na lang ang po pwede nating gawin? Kasi kapag kagantihan ang ginawa natin, magulo sa church. Magiging magulo ang buhay sa ministeryo. Magiging magulo sa bahay ng Panginoon. Magiging magulo ang Kristyanismo kung ang magiging takbo ng isipan ay gantihan ng masama ang masama. Ang sabi ng Bible, i-bless pa rin natin yung mga tao kahit nakagawa ng masama. Ang hirap namang gawin yan. Hindi ba yun nga yung eksaktong sinasabi ko sa inyo? Napakahirap gawin. If thine enemy hunger, anong sabi? Feed him. If he thirst, give him drink. Mabigat talaga yun. Kaya lagi ko pong binabanggit sa church, sa bawat isa sa inyo, na talagang ang challenge sa Christian life ay ang Romans chapter 12. So nakakailan na tayo. Direct yung message natin, di ba? Okay, number one, let us consider the mandate.
Ano po ang mandate? Bless them. Sino po yung them? Those that persecute you. Those that provoke you. Those that are partial to you. Bless them. Yan ang mandate. Okay? Ano po ang meaning nung bless them? Do good to them. Do not hate them. Pray for them. Amen? Yan po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. And then, let us confirm our motive. The motive, why we will do that. To obey the mandate. Sundin ang Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. So kaya natin gagawin yan alang-alang sa Panginoon. Ang motibo natin ay ang Panginoon. And let us conform to our model. Siya mismo ang gagayahin natin. Mga kapatid, para mangyari at magawa natin ang lahat ng ito, let us choose, let us claim maturity. Dito na tayo magtatagal. Diba? Mga 7 linggo tayo dito sa topic na ito. Let us claim maturity. Kasi kung nature natin bilang tao, hindi natin nature po yan. Kukontra yung ating old nature. Kukontra yung totoong tayo. That is the reason why sinasabi ko po sa inyo, ang kailangan po natin maturity. Kailangan natin ng mataas na antas ng espiritualidad. Kasi kapag yung typical na ikaw ang tatanungin, aba, papayag ba ako ng ganon? Inisahan ako? Papayag ba ako ng ganon? Inapi ako? Papayag ba ako ng ganon? Ginawan ako ng masama? Mga kapatid, kung ang kalikasan natin bilang tao, kung ang pag-uusapan natin ay ang carnality natin, ang takbo ng isip natin, ang tibok ng puso natin gumante, but when we talk of spirituality, ang idea po, basically, the idea of spirituality, ito yung level of your Christian life that your spirit is stronger than your flesh. Kaya para ma-apply mo yan, we need to claim maturity. We need to apply maturity. Ang kailangan po nating i-apply ay yung espiritualidad. It takes maturity for you to apply that. It takes maturity para i-bless mo yung nagpe-persecute sa'yo. Para i-bless mo yung hindi nakagawa ng maganda. Yung gumawa ng hindi maganda sa'yo. Mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito, pag-isipan nating mabuti kung papaano na yung sermon ng ating Panginoong Jesucristo ay posible na magawa natin. Yes. Ulitin ko, bahagi po yan ng sermon ng ating Panginoon. Diba? Bless them that persecute you. Bless them that provoke you. Bless them that are partial to you. Ang sinasabi niya, kung ikaw, magiging mabait ka sa mabait sa'yo, kahit naman unbeliever, ganun din naman sila. Di ba? Samantalang ang Diyos, pag tinignan natin, ang init ng araw, hindi naman sa mga mababait lang. Di ba? Ang ulan, hindi naman sa mga mababait lang. Di ba? Sa matuwid at hindi matuwid, pinauulan ng Panginoon. Sa mabuti at masama, pinasisikat ng Diyos ang araw. So, mga kapatid, mga minamahal, ngayong pagkakataong ito, gusto kong sabihin sa inyo, yung salitang bless them, sana po, tuwing sasabihin natin, naglilid sa atin, na ang idea po ito'y challenge mula sa salita ng Panginoon, na kung paano marireach natin yung level ng ating buhay bilang Kristiyano. Na yung bang, kahit na sa tingin mo, kasi tingnan niyo po yung nagiging problema natin sa church. Sino nakakadeferensya mo sa church? Yung hindi ka masyadong ginagawa ng maganda. Di ba? Kadalasan po mga kapatid, ang sira ng takbo ng buhay mo kapag ka dumating doon sa pagkakataon na may nakapagsalita ng hindi maganda sa iyo.
Nagtataka po ako, tagal-tagal ng Kristiyano, pero yung mga simpleng bagay lang, yung mga napagsabihan ka lang, yung hindi lang naging maganda pagkakasabi sa iyo, yung bang parang ang pakiramdam mo, hindi binigyang halaga yung talagang sarili mo, and because of that, ang ganti na natin, hindi maayos na pakikitungo. Kaya nga sabi ko, matinding message ito. Naalala ko noon, sinabi ng Panginoon sa mga disipulo. Kasi nagtanong sila, ilang beses mo kailangan patawarin ng isang tao kapag ka nakagawa ng hindi maganda sa iyo? 7 beses? 7 ulit? Ano sabi niya? 77 times 7. So, ano sabi niya? Increase our faith. Lord, increase our faith. Mga kapatid, I want you to consider that concept. I believe the same thing. We need to pray to God na i-increase yung pananampalataya natin for us to apply this. Ang tawag doon is spirituality. Ang tawag doon, maturity. Mga kapatid, tanging ang maturity ang magdadala sa iyo sa aplikasyon sa mensaheng ito na bless them. Yung i-bless mo yung persecutor, yung i-bless mo yung nagpupupok, yung i-bless mo yung partial sa iyo, yung i-bless mo yung hindi maganda ang ginawa sa iyo. Mga kapatid, tanging maturity ang tutulong sa iyo para ma-apply mo yan. Kasi kung sarili natin, mga kapatid, ayaw ng sarili natin na agrabyado tayo. Ayaw ng sarili natin na sinaktan tayo. Ayaw ng sarili natin, mga kapatid, na nadidihado tayo. But yung spirituality po natin, mga kapatid, magdadala sa atin sa aplikasyon ng mensaheng ito. Anong title? Bless them. Bless them. Diba? Let us consider the mandate. Let us clarify the meaning. Let us confirm the motive. Let us conform to the model. And let us claim maturity. Again, ang sabi po ng talata, ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Sa 44, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Imagine po yun. Bless them that curse you. Sa akin, hindi pwede yan. Talagang sa iyo, hindi pwede yan. Dahil katulad ng sinasabi ko sa inyo, it takes spirituality. It takes spiritual maturity. It takes faith for us to do that. Diba? Ang motibo natin, kaya dapat natin gawin, yun ang sinabi ng Panginoon eh. Yun ang utos ng Panginoon. So kaya dapat masunod kung ano ang inutos ng Panginoon. You know, habang iniisip ko po, nung inilagay ng Diyos ang message na ito sa puso ko, habang iniisip ko po, hindi ba ito ang sagot para sa magiging magandang relasyon natin sa isa't isa? Yes. Kasi pag-isipan mong mabuti, kung ba't mabigat ang loob mo sa iba? Diba? Pwede bang bumigat ang loob mo ng ganun lang? Pwede bang mabigat ang kalooban mo sa kapatid mo, sa kapwa mo ng ganun lang? I am very sure na ang posibleng reason kung bakit mabigat ang loob mo sa sino mang kapatid mo na kinabibigatan mo ng loob, may reason yan. Maring ang pakiramdam mo, ginawan ka ng hindi maganda. Hindi maayos. And because of that, ang naging epekto, pabigat ang kalooban. Kaya naman napakahalagang sundin natin ang utos. Bless them. Amen? Mahalaga na maintindihan natin yung ibig sabihin. It means do good to them. Amen? It means to pray for them. Do not hate them. Mga kapatid, at mahalaga rin po na tama yung motibo natin sapagkat dapat masunod ko ang Panginoon. Gagawin ko to alang-alang sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, yan ang ating pong dapat tiyak na motibo. And then, hindi madaling gawin, pero susundan ko ang aking model.
Aayon ako sa kung ano yung pinakitang ehemplo ng Panginoon. Susundin ko lang ang aking modelo, walang iba kundi ang Panginoon, at aking i-claim ang maturity para ito ay may apply ko. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay po na gusto kong lagit-lagi bigyang diin sa bawat isa. Ito pong sinasabi ng Romans chapter 12. Ang sabi po mga kapatid ng verse number 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affectioned one toward another, and with brotherly love, in honor, preparing one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep to them that weep. Be of the same mind toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Ang sabi po, verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, said the Lord. Sabay-sabay po, 20 and 21. Sabay-sabay po tayo. Ready, begin. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen? Ilang bagay po ang natutunan natin sa mensahe ng Panginoon. Bless them. Bless them. Let us consider the mandate. Let us clarify the meaning. Let us confirm the motive. Let us conform to the model. And let us claim and choose maturity. Tumayo po tayong lahat. Sino po sa atin ang hindi makaka-relate sa message na ito? Because I believe halos majority sa atin nakaranas na meron pong umusig sa atin. Meron pong nagpo-provoke sa atin. At meron pong partial sa atin. Unfair. I believe mga kapatid, sa pagkikinig natin sa mensahe, talagang makakasunod tayo sa idea na sa buhay natin, naranasan natin ito. Kung ikaw ay merong hindi kasundo, maliwanag na ito po ay hindi pagtupad sa mandato ng Panginoon. Kung ikaw ay merong kinabibigatan ng puso at kalooban mo, believer man o unbeliever, at nabubuhay ka dyan, hindi mo naiintindihan, hindi maliwanag sa iyo ang meaning ng mensaheng ito. Napakahalaga na ngayong gabi, ang bawat isa po ay maunawaan ang laki ng advantage ng application ng message na ito. It is not healthy, it is not happy, it is not helpful if you are a believer and you have bitterness in your heart. Hindi po maganda na mananampalataya ka. Mabigat ang kalooban mo. Mapait ang kalooban mo. Masama ang kalooban mo. May puot sa puso mo. Meron pong masamang kaisipan. Po healthy yan.
kailangan po nating isuko yan sa Diyos. At wag na wag kayong lalapit kung hindi kayo sinserong gusto nyo talagang isuko yan sa Diyos. Masaya ba para sa atin na uma-attend tayo ng church na may kairingan tayo? Masaya ba para sa atin na magkakasama tayo sa gawain na hindi maayos ang damdamin at puso natin sa isa't isa? Bakit hindi natin piliin na maging masaya at magaan ang kalooban natin? At ang reason, in-apply natin ang mensaheng ito sa ating buhay. Oh, Pastor, I need that message. Pastor, mahalagang paalala po sa akin ang mensaheng yan. Talagang ako po ay nasentruhan ng mensahe ngayong gabi. Mga taga-Living Water, mga kasama po natin sa online, the same thing na nais ko pong sabihin sa inyo. Kung meron pong mga bigat sa puso, kung meron pong mga sakit ng kalooban, sama ng loob, sa kapwa natin, sa kapatiran natin, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. At kung tayo dumarating doon sa punto na naghihigantihan tayo sa isa't isa, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng message natin, bless them. At tinukoy ko po sa inyo, kung sino po yung i-bless natin, hindi lang yung mabait sa iyo, hindi lang yung gumagawa ng pabor sa iyo, hindi lang yung kasundo mo. Ang sabi, bless them that persecute you, bless them that provoke you, bless them that are partial to you. Ngayong gabing ito, kung may conviction ng Banal na Espiritu sa ating mga puso at may desisyon tayo sa conviction na yan ng Banal na Espiritu, the altar is open for you to come and to pray. Yung mapaglapit mo dito, tiyak na pagkatapos nito, napakagaang sa puso. Sa kalooban natin. Huwag nating i-magnify yung magpapasakit ng kalooban natin. Huwag nating i-magnify yung magdadala sa atin sa kaisipan ng paggawa ng masama. Tayo ay tumulad sa ating modelo. Sa dapat nating tularan at yan ay ang Panginoon. Sige po. Ito po yung oras ng pagsusuko. Ito po yung oras ng pagbibigay sa Diyos ng mga mabibigat sa kalooban natin. And let us pray to God, Lord, please, tulungan mo po ako. Dakilang Diyos, aming Panginoon, thank you so much for the message. This message, Lord, is very challenging. At kung wala ka, imposible po itong magawa namin. Kung hindi kami saved, it is very impossible for us to apply this. So Lord, thank you for saving us. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for working in our lives. Thank you for the conviction. Panginoon, nahamon kami. Napaalalahanan po kami. Nasaway po kami, Panginoon. At ngayong sandaling ito, isinusuko po namin ang aming sarili sa iyo. Lahat ng hindi maganda at kaaya-aya sa iyong paningin na nasa buhay namin, Lord, isinusuko po namin ngayong gabi. At ang panalangin po namin, Panginoon, ay ang maturity na makatutulong upang mai-apply po namin ang mensahe. Knowing that you are our model, na sa puso namin, ang pinakalayunin po namin is to obey you, to submit to you, na malinaw po sa amin na ang tamang gawin ay ang mabuti para sa aming kapwa, na ang tamang gawin ay ang ipanalangin po namin ang aming kapwa. Kaya dakilang Diyos, nandirito po kami.
to surrender ourselves to you. Thank you for the message, Lord. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, o aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat, please.